pag inisip natin, ang bilis ng panahon, di ba? Before you Mm. know it, lumipas na isang henerasyon. Pero yung Mm. nakita nating mga naupo sa gobyerno, magnanakaw, bugok, oportunista, mga abusado, di ba? Oo. Imagine mo yung paglaki ng anak mo, naubos sa ganitong klase ngayon ng gobyerno. Doon sa ating mga kababayan na nakakalabas ng bansa, we know and realize, and it's a sad realization, that things can be much better back home in the Philippines, 'di ba? Ang tanong bakit hindi Mm. ganoon, 'di ba? Yeah. Example, 'di ba, pagpunta mo sa Europe, yung political party system nila gumagana, warts and all. Mm. Pero Mm. hindi uso yung pagbalimbing. Tapos ito, ikaw lagi nagkikwento nito, 'di ba? Yung doon na lang sa amin sa Norway, no? Doon sa amin sa mga Scandinavian countries, 'di ba? Talagang ang mahal ng tax doon, lalo pag turista ka. Bumili ka ng tubig sa airport sa Oslo, pagbili mo ramdam mo ang mahal nito. Down to the last drop iinumin ko to. Bilang Diba? turista, ang laki ng tax at malaki rin yung buwis na sa mga mamamayan nila. Pero hindi sila nagagalit kasi ramdam na ramdam mo eh. Parang bibigay po namin sa inyo, ipupul nyo po yung mga buwis namin, pero babalik to sa lahat. Maayos yung Oo. kalye. Di ba? Yung ganon, Nung, edukasyon. nung pandemic, meron silang suporta sa trabaho nila. Pag walang ka ng trabaho, may social protection. Up to Diba? a certain At saka point, di ba? diba, sa Europe, pagka mga gantong panahon, August, halos walang nagtatrabaho. Binabalik ng gobyerno sa'yo yung portion of the tax that you paid para magbakasyon ka. Oh, summer ngayon eh. Oo, diba? Summer So, sa summer Pilipinas, ngayon sa amin eh. sa inyo. Sa amin. Diba, sa Pilipinas, walang ganun. Masyado tayong excited na mag-file ng sick leave para humaba-haba yung bakasyon natin. Isa ko pang nakikita ang problema rito Parang yung problema natin sa sistema at struktura. Ano yan they jive well in terms of creating this monster of a problem with our certain cultural proclivities. Lalim, no? Parang paper na yung sinabi ko. Tagalogin mo yun, tagalogin mo. Kasi Example target lang, audience din natin yung mga 30-second attention span eh. ang baba ng standards natin sa totoo lang. Ah. Isa yan sa mga pet peeves ko, yung wala tayong kultura ng meritocracy across generally, unfortunately. Mm-mm. Mm-mm. Mapipili natin yung mga institution kung saan nagbibigay talaga ng importansya doon sa merit. Sa school, for instance, 'di ba? Hindi naman pwedeng lahat may award. Hindi Mm-mm. pwedeng lahat binibibi natin. We have to encourage excellence. Sa pagpili ng mga namumuno sa opisina, hindi naman pwedeng anak na may-ari lang, na hindi naman competent, di ba? Mm-mm. Yung mga napopromote, hindi dapat napopromote dahil dumidikit, nakikipagkaibigan, o humihibod ng puwet ng boss, di ba? Mm-mm. Ramdam na ramdam ko yan Pati sa gobyerno, there are certain, of course, marami namang magagaling talaga sa gobyerno, you know that, no? Yes. Problema nakatago sila At saka mas binibigyan natin ng weight yung social relations natin kesa yung merit ng tao. Yun Diba? nga Yan ang problema. 'Di ba? May mga naisip tuloy ko yung stories Yung mga connection, yung mga kaibigan. May mga politiko, may mga heads of government na ang gagaling mag-project in public. Pero yung laman ng sinasabi nila, galing doon sa research and painstaking study ng kanilang staff. Natrabaho naman nila yun, di ba? Oo. Okay lang oo. yun, pero dapat may minimum requirement na merit o galing. Attribution. Yung, tsaka yung tao na yun. Dapat may alam ka. Hindi pwedeng... Pero yung, may hihirit ako, sorry. Go, Siguro sige. sa isang senador, kapag ikaw yung staff nun, ayaw mong i-attribute sa'yo ng boss mo yung ginagawa niya. Sino to? Sinong senador? Oo. Isipin mo, sinong senador yung may pag ginawa niya, i-wish mo hindi kanya staff. Oo nga. Di ba, na lang wag mo na sa aking attribute, sa'yo na lang yan. Oo. Sige, balik-balik tayo doon sa sinasabi mo. Meron tinatawag na reputational damage doon. Baka masira yung career. Sa kanya Yung ka pa rin binabaliktad sa mo yung trabaho. ID mo kasi ayaw mong malaman na staff ka niya. Oo nga, no? Totoo yan. O meron, di ba? Yung mga ganyan. Oo. Oo. Isa yan sa mga problema natin, meritocracy. Isa pa, sa pagpili natin ng mga leader. Eto, di ba? Isipin mo yung isang speech ni Sara Duterte na nasa DepEd pa lang siya. Yung sinasabi niya, pinareview niya yung matatag curriculum, pero hindi naman niya parang binasa. Naintindihan. A for honesty. Sige, honesty. Oo. Pero wala kaming pakialam kung honest yung pagkakasabi mo Ang pakialam namin, nandiyan ka sa DepEd 'Di ba? Oo. Ba't ganyan ka-incompetent? Ito hindi lang Pero siya ang daming nagsabi doon na, bigyan naman natin siya ng merit for being honest.
Duterte pa rin. Oo, ano yun? Tawag doon blind Oo. following. So Fanaticism anong na yun. sagot mo doon? Mabulo kayo. Ang problema, damay kami. Exactly. Isa sa mga sinisingil ko dyan, syempre, yung nag-appoint sa kanya. Si Oo. Bongbong Marcos. Yun nga eh. Napaka-importante ng education sector. Maglalagay ka ng tao incompetent. 'Di ba? Ano ba yun? Binoto ka ng 31 million Filipinos. Yun yung, ano ba? Nirerespeto natin yung resulta. Ano ba naman na sa ganito ka-importanting problema, hindi ka maglagay ng tinatawag na political accommodation. May mga ayan, isa nga, 'di ba? Itapon mo na yung portfolio ng poverty alleviation. Ibigay mo na sa mga larigado niya kahit pasweldo natin siya. Pero, Ano yan cabinet level so secretary level ang sweldo niyan. ganun Nagaling talaga sa tax na naman natin, 'di ba? Yan nga, isa yan sa mga problema natin, ang baba ng standards natin sa maraming bagay. Parang natuto tayo sa kultura na pwede na. Makakalusot naman ako dito. Kaya ko naman tumawid dito eh. Hindi mo na ako huhulihin. So okay na ako dito. Mukha naman pogi. Mukha naman mabait yung politiko. You don't know what you're doing. And you don't know what kind of damage that guy would wrought dito sa ating gobyerno. Oo. So dito sa pinag-uusapan natin, pag nag-reflect ka din sa conversation, alam ko may gagawin ka pa pero hindi kita patatakasin. May last Okay lang. part pa tayo ha. Late naman si Barry. Okay. So, yung pinag-uusapan natin actually napaka-broad. Social, political, institutional reforms, economic reforms that in our lifetime, hindi talaga natin mababago. But what can we do? Diba? Yung pagsagot na, yes, mahirap mahalin ng Pilipinas, but what are the things that we can do to show our love for our country? That's one. Number two, kailangan mo bang maging self-sacrificing activist, patriotic, heroic para mahalin yung Pilipinas? Hindi. Yun yung kasi minsan inisip ko, kailangan ba yung expectations ko rin sa mga ibang tao sobrang altruistic? Talagang kailangan natin ng self-sacrifice para sa bayan. Or baka naman may thinking o paradigm or framework na kahit pang sarili lang yung iniisip ko, kahit selfish interest, yung selfish interest ko magko-contribute sa pagreforma ng lipunan. Ako, I go by the cardinal virtues. Prudence, temperance, justice, fortitude. Doon sa apat na cardinal virtues na yun, ang pinaka-hinge niya is prudence. Yung altruism kasi, pwede ka mamatay sa altruism eh. Yeah. And make no difference. Diba? Heroes can be reduced to rubbles or statues. Yeah. Diba? Kumbaga, iba yung mundo ngayon eh. Okay pa rin maging altruistic, but you have to do it smart. That means you have to be prudent. Kailangan ba mag-aktivista? Kailangan ba magmarcha? Kailangan ba magtaas ng mga kamao para may pakita mahal mo yung bansa? Kung tripin ng iba, okay lang. Kasi merong purpose yun eh. May use yun. Yeah. I don't demean that. Importante yun. Miski yung madalas na lang i-red tag, yung mga yan, nag-petition sa Supreme Court yan, at merong mga, hindi, yung dati bayan muna eh, sa presyo ng kuryente. Hala ko, pinapatamaan mo ako, kakapetisyon ko lang sa Supreme Court ng sa PhilHealth eh. Kasama kayo, di ba? Isipin mo kung wala nagpe-petition dyan sa Supreme Court regarding the transfer of close to 90 billion in excess PhilHealth funds. Wala. Kung wala nag-ingay, di ba? So may purpose yung pagiging aktivista, totoo yan. Hindi porke aktivista, komunista. Wag yung, Yes. Yan ang kino-correct natin. Pero, ang weird naman kung may komunistang ekonomista. ang sa akin kasi, hindi naman yan. Kumbaga, may mga taong hindi yan ng trip eh. May mga tao na iba yung paraan nila to show their love for their country. And sa akin lang, yan eh. Dapat mulat tayo eh. You have to look at things very critically. Yung matuto tayong makailam. Kasi, ito yan, lahat naman tayo political animals, diba? Pero ang problema yung iba kasi, sinasadya nila na, at least yung mga capable, yung meron social and financial wherewithal to think of these issues more critically. Dapat maging involved naman. Hindi pwede yung blissfully ignorant ka kasi kaya mong bumili ng kape araw-araw sa Starbucks, kaya mong bumili ng lahat ng gadgets na gusto mo. Diba? Dapat matuto tayong tumingin din sa kapwa-tao natin na makita mo, teka, maling ginagawa nito eh.
Mm-mm. nung Mm-mm. leader namin. Tatahimik na Mm-mm. lang ba tayo? Nagsisimula yan sa opisina. Nagsisimula nga yan sa pamilya, sa magkakabarkada, bago tayo mapunta sa eskwela at saka sa gobyerno. Ito sa akin, napaka-basic nga eh. 'Di ba yung issue ng paano ba nabubuo yung issue ng corruption? Paano ba nagiging corrupt ang isang tao? Is that genetic or is that environmental? Pwedeng pareho, 'di ba? Mm-mm. Pero sa school, 'di ba, kunwari sa Huwag pamilya nating minsan, sabihing genetic, baka sabihin ng isa, kasi hindi ko nakasalanan yan na genetically corrupt yung pamilya namin, 'di ba? meron bang parang meron ganun na. Pathological na lang, Ah, pathological. Oo, sige. Example sa pamilya, 'di ba? Minsan may mga yung mga parents kasi minsan mali yung natuturo nilang values sa mga bata eh, 'di ba? Kunwari, Yes. "Oh, Oo. anak, kopitin mo na lang 'yan. Sige na, kulang na tayo ng mga notebook eh." O kaya mag-uwi sa opisina yung nanay o yung tatay ng sangkatutak na school supplies Oo. para Oo. makatipid. Pero nagnakaw ko sa opisina mo technically, Correct. 'di ba? Oo. Little things like that. Oo. Tapos sa school, 'di ba? Makikita mo basta ang dami example. Nakikita ng mga anak 'di ba? Oo. Okay, yung makikita ng anak yung nanay, nagpapakalat ng mali impormasyon sa Facebook, nakikipagpatayan, Oo. nakikipagbardagulan. Mm-mm. What kind of values are you transmitting to your child, 'di ba? Oo. Tapos Oo. sinusuportahan mo yung alam mo magnanakaw na politiko, 'di ba? Mm-mm. At lahat 'yun tumatanim sa bata eh. Mm-mm. Mm-mm. Alam mo yung isang iniisip ko nga rin, kung sapat ba talagang i-convince lang natin yung mga tao na mahalin nyo yung sarili nyo. At kasama dun sa pagmamahal na yun, yung pag-go beyond pag-protect lang ng ego. Kasi kung ngayon, 'di ba, ang napaka-glaring sa akin lalo na sa social media yung pagsuporta mo sa isang politiko. At na kahit nakikita mo na may mali naman, paninindigan mo talaga. Hindi mo i-admit na may maling ginagawa tong politikong to kasi binoto mo siya last election. So ego mo lang yung pinoprotektahan mo. But if you really love yourself, yung ginagawa ng politiko na yun may direktong epekto sa kapakanan mo tsaka kapakanan ng anak mo eh. 'Di ba? So baka hindi pa rin mali yung pagtingin na i-prioritize mo yung sarili mo. Pero dapat maunawaan mo kung ano yung epekto nito sa sarili mo. Halimbawa, yung pag-justify na, kaya naman umuulan dahil binabaha. Sino ba yung binabaha? Ikaw din naman yung binabaha, diba? So, sino ba talaga yung mas mahal mo? Yung ego mo, yung katangahan mo? O yung sarili mo na babahain? Oo, tama. May point 'yun. Tsaka dagdag ko lang, yung dapat malinaw sa atin yung sense of, hindi lang sense of self, kundi yung sense of others and the community. Oo eh. Kasi pag yung decision mo sa pagpili ng isang kandidato, for instance, hindi lang naman ikaw yung Correct. apektado pag hindi napunta sa tamang pupuntahan yung pondo ng bayan. 'Di ba? Di maayos yung kalye, na-delay yung delivery ng services, tumaas yung goods and services, tumaas yung presyo sa merkado. Oo. Hindi lang naman ikaw yung apektado nun eh. Apektado lahat eh, 'di ba? Naalala ko yun kasi nung eleksyon, 'di ba? Pag nangungulit ka ng mga tao, sino ba boboto mo? Tapos itatry mong i-convince na, hindi, tingnan mo to, baka may iba pang option, tingnan mo yung plataforma. Tapos sasabihin nila, tigilan mo na kasi ako, kanya-kanya naman tayo ng opinion at paniniwala. So hayaan mo na ako sa iboboto ko. Hayaan kita sa iboboto mo. Ang tawag dyan sa economics, externality. Yung action mo, may epekto sa akin. Pwedeng positive, pwedeng negative. Kaya may responsibilidad akong ipamukha sa'yo na yung decision mo, paano ako naapektuhan yan. So halimbawa ngayon, 'di ba? Hindi naman dahil kahit hindi ko binoto yung presidente ngayon, wala akong choice. Nagdudusa ako sa mga polisiyang ini-implement niya. At kasalanan niya na mga bumoto sa kanya. Diba? Tsaka nung mga tao nagpo-propagate ng ganyang sistema ng politika at eleksyon to make sure that that system would benefit only people like them. Oo.